Magandang umaga po, no? Maya paabak sa mga kabalin ko na imbaga bigat sa mga kapsat ko. Magandang umaga, maray na aga sa mga Bicolano. Magandang umaga sa Katagalugan. At ano pa? Siyempre, ako po ay nagbalik. Katatapos ko lang po mag-live. Pero bumalik po ako. At ang dahilan po ay isa lamang ang dahilan po kung bakit ako lumabas. Makinig muna tayo. Alamin ko muna yung mga si James Chios, no? Kanina-kanina lang, nag-live ako kung bakit ako bumalik. Ang dahilan po ay na cyber attack ako. Inatake ako. Pero walang ibang taong umatake noon, kundi si Erwin Tulfo lamang at saka si Rafi Tulfo. Kasi ang topic ko kanina ay napakarami na pong nanood na live viewers, no? Mahigit 2,000 ang nanood ng live viewers. Biglang pinutol po. Biglang inatake. So ngayon, nagkamali ako nang nag-umpisa nung hindi ko kagad na ilagay ang aking security methods sa mga security tools ko. So sa ngayon, tingnan ko kung makapasok pa sila ulit sa mga security tools na aking ginagamit ngayon. So magandang welcome back, sabi ni Pris Perez. Talagang matindi, mabigat itong mga yung mga tinitira ko. Alam mo, napansin ko yan yung tinitira ko noon si Villar, bumaba ang views ko. Matindi. Nung tinira ko si Hector Pantuliana na scammer, bumaba rin ang gusto ang views ko. Nung tinira ko yung mayor ng Pasay City, bumaba din ang views ko. So, napansin ko yun. Kung si Lisa Araneta Marcos din ang tirahin ko, bumababa din ang views ko. Kung si BBM, bumababa din. Tapos kung si Duterte, ganon din. Ibig sabihin po, uso na po sa ngayon talaga yung ating mga kunwari magagaling. Takot naman pala sila tirahin. So, ngayon, kung takot sila tirahin, ibig sabihin, totoo po yung aking mga binabanggit laban sa kanila. At bakit nila ko atakehin? Itong huling pag-atake nito, Pres Perez, ay ang nangyari dito, bigla na lang po na wala sa ere yung aking live stream. At nang tinignan ko, pag ganun-ganun, so ibig sabihin may massive attack ako. Inatake ako ng mga troll. Hindi ka, sila mismo ni Rafi Tulfo at saka ni Erwin Tulfo bumanat sa akin. Kaya binabanggit ko ito at sinusumbong ko rin kay Attorney Claire Castro saka kay Attorney Rani Libayan na ito pala magbantay din kayo, gumawa kayo mga diskarte na hindi nila man natatagpuan. Ito si Attorney Claire Castro ay hindi nila mahagilap kasi nasa Europe. Si Attorney Libayan hindi nila mahagilap kasi nasa bakasyon. So, malamang kahit na bumalik ka pa sa lugar mo na vlogging, Attorney Libayan, Attorney Castro, ay magtanong kayo sa mga IT ninyo kung ano mga diskarte para hindi kayo para hindi kayo matigil bigla sa ere. Ito kanina natigil ako bigla sa ere. Nagkamali lamang ako kasi nang sinimulan kong aking live stream ay na hindi ko nagamit ang aking mga panaming, kumbaga kung sa yung mga agimat ko, kung si Bong Revilla pa agimat. Oh. So Millions ko vlog naimbang bigat Millions ko vlog. Safety first. So, tama yan, safety. Pero siyempre hindi ko pwedeng ito sabihin dito sa ere kung anong mga diskarte na ginawa ko. So, maraming beses na po, naranasan ko na po na yung mga 35,000 o 36,000 na followers ko sa Facebook na wala, na hack. Hindi ko na makuha. Hanggang ngayon hindi ko na makukuha. So, napakalaking bagay na wala sa akin. Ang audience ko sana doon napakalaki. Pataas na yun. Ito naman kanina, dahil may security features ako na hanggang doon na lang sila, hanggang mag-jam sila, i-jam nila ako at mamamatay bigla. So kaya kanina namatay po bigla ang aking live stream, bitin na bitin po talaga. Pati ako bitin. So anyway, para naman ang ulitin ko lang siguro, i-play ko na lang ulit yung tama sabi ni Jesus, maraming galit sa akin, mag-ingat ako. So Alex Olin, so ito ngayon, i-play ko ngayon po yung
yung palabas ko nila parang uulitin ko. Pero paunti-unti, medyo may comment na kung paano. Ito po yun. Ito, abangan nyo lang, no? Ay, buhay. Marami talagang maraming mga diskartador. So, ibig sabihin, binabantayan ko nito, si Erwin Tulfo, si Rapi Tulfo, ay pare-pareho po sila na may diskarte na kung hindi ka maingat, ay ataking cyber attack kanila, ay pwede ka na nila anuhin. Pwede ka na nila tirahin. So, ito po yung aking mga live kanina. So, ito, may advertisement lang muna. Okay, ito, play ko. Sakay ko ngayon. Ang title ko noon, Certified Fake Artist, itong dalawang tulpo na magkapatid, si Erwin at saka si Rafi. Niluloko lamang nila po sambayanan. Yan po yung vlog ko kanina na naputol, na inatake nila, cyber attack nila. So ngayon po, ipi-play ko ulit po for the benefit of all. Ito po siya ngayon. Ipi-play ko. Tapos, siyempre, mag-comment ako. Magandang gabi. I-check ko lang dito sa kwan. Ay, sa topic ito, Erwin Tulfo at Rapi Tulfo. Huwag nyo iti-take into ano to. Ano lang ito, joke lang ito. So, Janela, magandang gabi po. So, minsan, isang araw, ay namatay si Rapi Tulfo at saka si Erwin Tulfo. So, ngayon, umakyat sila ang kaluluwa nila umakyat doon sa taas. Tapos, nung pumasok sila sa kaharian sana ng langit, kung saan ang nagbabantay sa pintuan ay si San Pedro. So, tiningnan muna nila yung pangalan nila sa langit kung nandun ang pangalan ng dalawa. Si Erwin tsaka si Rapi, magkasabay pa mag-utol eh. Magkasunod na magkakapatid yan eh. Sabi niya, Tol, pustahan tayo, Tol. Wala tayo dito sa langit. Oh, sige. Pero mo, andun na nga kayo sa taas, nagpustahan pa kayo. Tapos pag kita nila sa listahan sa gilid ng pintuan, naku, wala ang pangalan ni Erwin Tulfo. Wala ang pangalan ni Rapi Tulfo. Tapos, lumabas, may mamang lumabas, mahabang bungot. Siyempre, may medyo kalbo rin, kagaya ko. Sabi niya, Mr. Rapi Tulfo at saka si Senator Rapi Tulfo at saka si Senator na noon, nanalo na ko noon si Erwin, Senator Erwin Tulfo. Bakit kayo nandito? Anong hinahabol? Anong may tutulong ko sa inyo? Tanong ni San Pedro sa kanila. Sabi naman ni Rapi Tulfo at saka ni Erwin Tulfo, nag-duet po sila. Ay, San Pedro, dito kami, tinitingnan namin kung dito kami sa langit. Pero sabi niya hindi to langit. Ano to? Ano ito? Purgatorio. So purgatorio, yan yung lugar sa gitna ng langit at saka impyerno. Ganun ba? Ba't wala kami pangalan dito? Sabi naman ni San Pedro, tingnan niyo muna doon sa tingnan niyo muna doon sa impyerno o sa langit kung ano kayo. So ang ginawa ng dalawa magkakapatid, pumunta muna sila sa pintuan ng papuntang impyerno. Tinignan nila kung nakapaskil sa gilid ang pangalan nila. Sabi nila, Tol, ang dami ng mga papel binuksan nila. Naku, wala rin ang pangalan nila. Sabi niya, palakpakan silang dalawa. Congrats, Tol. Bakit? Alam mo, Tol, tingnan mo, wala tayong pangalan natin dito sa impyerno. Wala rin tayo doon sa purgatorio. Isa na lang matitira. Saan tayo ngayon? Siya doon doon pupunta na tayo ngayon sa langit, tignan natin ang pangalan natin nandun. So, kumahog yung dalawa, magkakapatid, parehong senador. Nang tinignan nila, ang dami, mga 100 pages. Tingnan nila, wala rin ang pangalan nila. Kamot sila. Bakit ganito? Wala pangalan sa purgatorio. Wala rin ang pangalan natin sa impyerno. Wala rin sa langit. So, ano kaya? Sabi niya. Mag-usap muna tayo. Paano ba yan? So, ang ginawa nila, bumalik sila kay San Pedro.
nagtanong sila doon kay San Pedro na nandun sa pintuan ng purgatorio. Sabi niya, kagalang-galang na San Pedro, pwede ho bang malaman? Ano niyang gusto niyo malaman, mga iho? At tawag sa kanila, hindi na Idol Rapi, hindi na Idol Erwin, kundi mga iho. Anong itatanong niyo at may patutulong ko sa inyo, mga iho? Sabi niya, San Pedro, nakagaw ng salita si Erwin, San Pedro, itong problema namin, pumunta kami dito sa purgatorio, wala pangalan namin. Pumunta kami dun sa impyerno, wala rin pangalan namin. Pumunta kami sa langit, wala rin pangalan namin. Bakit po kaya? Sagot ni San Pedro sa kanya, alam mo, kanina ko pa sana gusto sabihin sa inyo, at anong dahilan kung bakit wala yung pangalan sa purgatorio, wala sa impyerno, at wala sa langit. E ano nga po, mahal na pa, kagalang-galang na San Pedro. O sabi niya, kayo mga honorable kayo sa baba, langit sa langit, sa lupa, di ba? O, tinatawag niya ko ngayon na honorable. O anyway, ang dahilan po kung bakit wala pangalan niyo sa purgatorio, wala rin sa impyerno, wala rin sa langit, kasi wala na kayong kaluluwa. Matagal na kayo tinanggalan ng kaluluwa ng Panginoon. Yun. Joke lang yun, ha? O, Rapi, tsaka Erwin, huwag kayong magalit, ha? Joke lang yun. Medyo magandang gabi, no? Bago tayo patuloy, para hindi tayo makusan, yung unang pumasok ay deserve to be greeted. Kaya binabati ko sa number 1 si Milagros Chan. Good evening sa Tuto, ang galing mo magpaliwanag. Maraming salamat, Milagros. Tapos si Jelly Robles, maayong gabi, engineer. Tapos Bernardo Benjula, good evening, Kabunyog, Senator, Dr. Attorney, Engineer, Katotohanan, Kausing, watching in Barangay Commonwealth, Quezon City. Tapos si Janela, good evening, Dr. Toto, Kausing. Tapos si Len Malado Lunas Opids, Cupids, good evening, good evening, Engineer. Elvira Risa Arizo, good morning po. Present po ako from San Diego. Happy New Year po. Happy New Year sa mga Pilipino dyan sa Amerika. Eddie Restain, magandang araw po, bagong taon, 2025, Katoto Kaus. Mindagay, Happy New Year, Dr. Toto. More power. From Rome, Italy. So, Buongiorno. Tapos, Benric Tamador. Edwin Buizon, di ba? Si Rapitol po, may demanda yan sa asawa niya dito sa US. Iniwan niya, nag-asawa ng iba. Benro Malyari, mabuhay Toto Kausing, Prosidetor. Maya pabingi, mga kabalin ko. Tapos, Will Sinele, Happy New Year, Kapsat. Mga Kapsat, naimbang rabim sa inyo, mga Kapsat ko. So Senate Tesner, magandang gabi po, Attorney Dr. Toto Kausing. Adnolfo Iskami, tapos Rolando, good evening. Set season, Maribik Kagiwa, Kagikla, Bernardo Minjula Idnalagin, Maribik, sino pa? Si Bloska Tozero, Hello po, Doc. Okay. Jasmine Celso, Ben Reclamador, kala ko fake ng birth certificate kaya wala nakapangalan nila. Nakuha mo, nadali mo Ben Reclamador. LB Sanchez, Reacts, dapat sila isa lang sa lie detector. O nga, mahilig to si Rapi Detect. Si Rapi, Tulpo, Mr. Lie Detector. Antonio Grino, LB Sanchez, Jasmine Celso, Fernando Rafael Cuervo. Those personalities will complicate their lives in the future. Maria Martejo, Pugaw Baker, Fernando Rafael Cuervo, Phoebe Kakdak, Gregato Gonzalez. Tama po, wala na kaluluwa. Yoyong, certified listeners. Thank you po, Yoyong, Agustin Mondragon. Maayong gabi. Okay, ito na tayo. Ang bago ko, actually may guest ako dito, no? Nagpaalam na rin ako kay Attorney Claire Castro, si Claire, kaya Castro, andun po siya sa Europa ngayon, hindi ko nasabihin kung saan sa Europa. Well, nagpaalam po ako sa kanya na yung research niya patungkol po sa mga wedding, sa mga naging babae sa buhay ni Erwin sa ni Rapi. Kaya dapat ang theme song ng mga ito sa mga naging babae ko. To all the girls I loved before, or are now someone else's wife. Ganon katindi po yan, mga certified na babaero. At
certified na maraming babae, marami ng pangalan. Yan ang problema sa mga ito. So, Romel Bengson, Naing Bagarabi. So, si Ricardo Pordesa, oh, Happy New Year, watching from Sugarland, Texas. Ako mayroon akong i-share sa inyo, yung kaibigan ko si Ricardo Fornesa, ay kumpare pala siya ni Joseph Tolpo. Si Joseph Tolpo ay pangatlong bunso, no? Pangatlo sa bunso ni Rapi at saka ni Erwin. So, ibig sabihin yan, kumpare niya, siya mismo nagsabi na dikit daw pala talaga si Ramon Tolpo kay Digong. Kaya that explains the reason kung bakit mga sikreto ni Digong na iba ay alam na alam ni Ramon Tolpo. Kagaya nung girlfriend ni Digong, si Colonel Royena Garma. Sinabi rin, pinakilala sa kanya ni Digong daw. So anyway, ang kwentuhan natin dito ngayon po, ganito. Expect niyo doon makikita ninyo yung presentasyon ni Claire Castro, Attorney Castro, kung saan ni-research niya yung mga babaeng pinakasalan ni Erwin tsaka ni Rafi. At doon sa Amerika, sa Washo, sa mga Washo. Anyway, sa Washo ay nagpakasal si Erwin, nagpakasal din si Rafi. Kumbaga itong dalawang itong magkasangga sa mga magkakapatid eh. Kung anong ginagawa ni Erwin, ginagawa din ni Rafi. O ginagawa ni Rafi, ginagawa ni Erwin. At saka umamin pa si Erwin sa interview kay Corina Sanchez na ang pinakamalapit sa kanyang kapatid ay si Erwin. At nag-uusap sila lagi patungkol sa mga super secret. Kapag super secret ng bagay sa personal nila, silang dalawa nag-uusap. Nag-advise sila sa bawat isa. So, ang ibig po sabihin, kung bakit ko binanggit ko ito, ay alam po ni Rafi Tolpo na si Erwin Tolpo ay peke ang US citizenship. Pero hindi niya siniwala. At kung makasira siya ng puri, karamihan sabi mga tao ay ganon-ganon na lang. Kagaya nung kasama ko sa Maya Pabingi, Presperes, kagaya nung kasama ko sa journal dati, yung isa sa star reporter namin, na si Jenny Lee Caberte, ay inimbintuhan din ni Rafi Tolpo ng kwento. Kung may katulong kasi ito dati si Jenny Lee Caberte, kalimutan ko na pangalan. Tapos ginutom daw. Tignan mo. Ano ba naman si Rafi Tolpo ito? Paano mo sasabihin na maniwala ka na ginutom yung tao? Katulong? Ang katawan pagdambuhala. Dabyan na. Oh. Tapos hindi malamang niya tinawagan si Jenny Lee Caberte. Yan po ang problema ni Jenny Lee Caberte. Gusto niya sana, kaibigan sana si Rafi Tolpo kasi pareho sila sa media. Pero ito naman si Rafi Tolpo, walang kasi huda kung sino man yan, masaktan na masaktan, basta titira sa titira. Ang katwiran niya kapag dapat kung parang si Senator Lacson dati, kung magsalita, what is right, sabi niya, what is right must remain right and what is wrong must be set right. Ganon. Kaya ganon ang sabi niya sa kanyang sarili. So kung may makikita daw siyang mali, ay kailangan niya ay isiwalat. Kralala, ganon ba talaga? Pero pagdating kay Rafi Tolpo, pagdating naman niya kay kapatid niya na Erwin, hindi niya naisiwalat na si Erwin Tolpo pala ay peking Amerikano. Gumamit ng pangalan na Erix Sylvester Tolpo. Kaya, huwag niyong iboto si Erwin Tolpo, ang iboto niyo lamang si Erix Sylvester Tolpo. Yan. Ganon din, si Erwin Tolpo, tinago niya rin ang mga sikreto ni Rafi Tolpo. Pare-pareho na sila, nagkukontisa na sila, paramihan ng naging babae sa buhay nila. Kaya sabi ni Congressman Johnny Pimentel, na description niya kay Erwin Tolpo, you must be a terrific lover. You have a colorful love life. Tapos paano yan kung maging secretary ka ng DSWD, Mr. Tolpo? Kung siyempre suportado kita na ma-confirm ka bilang DSWD secretary. So maraming babae pupunta magaganda. Baka ma-distract naman ang trabaho mo.
sagot niya, ah, hindi naman daw. At tinanong siya, kinumpirma niya, siya na mismo nag-volunteer na 10 yung anak niya sa 4 na babae. Biro mo yan. Ngayon, itong matindi dito, na-discover ni Kakler, Attorney Castro, na may pinakasalan si Erwin sa Amerika. At sa ngayon, na nag-usap tayo, may pinakasalan din siya noong March 7, 2014, na ang pangalan ay si taga Pampanga na si Karen Padilla. May anak si Jan, 8-year-old ata ngayon. So, nung pinakasalan niya si Karen Padilla, noong March 7, 2014, ay may kasal na siya dati pa na ang recorded ko na listahan dito ay nagpakasal na siya kay Ana Marie Mendoz Medalla noong February 4, kailan man niya pinakasal? Noong February 4, 1995. 1995 pa. So ngayon, umuwi siya sa Pilipinas kasi naging sundalo pa siya doon mula 1988 hanggang 1993 ata o 94 o 95. Naging US Army siya at naisalang pa nga siya doon sa Iraq War eh. Tapos, pagdating naman dito, nagkaroon naman si isang babae na pinakasalan niya, si Karen Padilla, na taga Pampanga. Pagkatapos, nung pinakasalan niya si Ana Marie Mendoz Medalla doon sa Amerika, ay ang ginamit niyang pangalan, Erwin Teshiba Tulfo. So kayo matanong kita, kung 1995, Erwin Teshiba Tulfo ang ginamit. So anong ibig sabihin? Ibig sabihin, nandoon na siya sa Waso, sa Amerika, na ang pangalan niya Bitbit ay Erwin Teshiba Tulfo. Ibig sabihin, may Philippine passport siya. Na ang Philippine passport niya nakalagay sa Erwin Teshiba Tulfo. Di ba? So ngayon, nung 1991, ang problema, sinabi sa report, tingnan natin ang report ng US Embassy. Sa report ng US Embassy sa Pilipinas, siya po ay nag-apply ng unang passport sa pangalan ni Erich Sylvester, hindi Stallone, Tulfo. So, ito po ang basahin natin kung paano. Ito. So, ito, basahin natin. Dito natin titingnan. So, ito, pag tinignan mo ito, noong October 11, 2022, may pinadalang sulat ang US Embassy kay Mr. Eric Sylvester Tulfo or Mr. Eric Sylvester Tulfo na iniinforman siya na noong 1991 ay kumuha siya ng US passport sa pangalan ni Eric Sylvester Tulfo. At at binigay ito noong May 24, 1991. Tapos, 10 years later, October 19, 2001, kasi 10 years effectivity ng passport eh. Binigyan na naman siya panibagong US passport, pangalawa yan. At binigay noong October, binigay din yun noong October, basta 2001. Tapos, pangatlo, nag-apply siya to August 5, 2011. Pangatlong passport niya. Binigay na naman siya ng US passport. Tapos, at binigay ito noong August 5, 2011 din. Tapos, pero pinakahuli, nag-apply siya pang-apat na US passport niya noong August 6, 2021. At binigyan din siya ng passport number 566701788 sa ilalim pa rin ni Eric Sylvester Tulfo. So, kung ganon, ay babalik tayo doon sa kay Ana Marie Mendoz Medalla. Kung pinakasalan niya si Ana Marie, February 4, 1995, meron na siyang hawak na US passport. Na US passport na pangalan kay Erich Sylvester Tulfo. At bakit naman, ang tanong ko sarili ko,
Bakit ang pangalan ginamit niya ay Erwin Tesiba Tulfo? Ano kaya ang dahilan? So, ibig sabihin, kasi kung gano'n ang pangalan na ginamit niya, hindi ka pwede magpakasal doon kung Filipino citizen ka kung hindi ka kukuha ng Certificate of Capacity to Contract Marriage doon sa Embassy ng Philippines doon sa Amerika. So kung kukuha siya doon, hindi ka naman bibigyan kung hindi ka magpatunay sa Embassy ng Pilipinas na ikaw ay Filipino citizen. So, dapat na nagpatuloy siya ng kasal, ipinakita niya ngayon yung kanyang passport, sigurado ako, sa Philippine Embassy doon sa Amerika. Okay? So ngayon, sigurado naman ako nung pinakasalan niya si Ana Marie Mendoza Medalla, ay hindi niya ginamit ang Erich Sylvester Tulfo. Kasi kung itong ginamit niya, kukuha rin siya ng Certificate of Capacity to Contract Marriage doon sa Civil Registrar's Office, doon sa bayan kung saan sa Amerika siya magpapakasal. Pero bakit hindi yun kinuha niya? Dapat na may hawak naman siya Philippine passport. So, ang ibig sabihin, mayroon talaga siyang tinatawag na clever mind. Alam mo, sana sabihin ko lang sa inyo, wag niyong purihin na parang Diyos ang mga taong clever. Kasi ang mga taong clever po, yan po ang katibayan na siya ay mananamantala pag siya na lang at wala nang iba nakakita, manluloko pa siya. Kasi clever niya eh. Magnanakaw pa siya. Kaya nga, ganoon ang effect, ang ebidensya natin na talagang masamang tao ito si Erwin Tulfo. Kung baga kung sa Tagalog na salita, mandurugas, mandurubo, yan ang tawag sa kanyang dapat. So, ngayon, kung nagpakasal siya kay Karen Padilla noong March 7, 2014, sa tingin nyo kaya ay nag-commit siya ng krimen? Kasi dito naman siya napakasal sa Pilipinas. Nag-commit kaya siya ng krimen na bigamy? Ngayon siguro dahil dito, pwede ko nang pag-aralan ito, makasuhan siya ng bigamy. Anyway, sa kasong bigamy, kahit sino po pwede magsampa. Okay? So ganun po yun ang gagawin sa kanya. Actually, marami pa siyang ibang babae, inamin niya mismo. During the Senate at the confirmation hearing sa Commission on Appointments, at inamin niya sa mga nagtatanong, kasama niya si Congressman Johnny Pimentel, na apat ang naging babae niya. Kuno, yun lang ang inamin, wala pang iba. At 10 ang naging anak. Kaya siguro ang galing-galing kumanta ni Erwin Tulfo ng kantang ito, all the girls I loved before God. Ganon din si Tulfo. Siguro pagalingan na lang sila ng boses. Ngayon si Erwin Tulfo ay imaginein mo, kung ganon siya, sigurado ako na alam ni Erwin Tulfo yan. Sigurado ako. Pero bakit? Kung talagang makabayan ito si Rapi Tulfo, kung alam na alam nito ni Rapi Tulfo yung ginagawa ni Erwin Tulfo, kung makabayan siya, dapat nung una pa lang, kahit hindi man lamang niya binulgar, pinigilan niya sana tumakbo ng pagkasenador. Ito si Erwin Tulfo. Sigurado ako, pati si Ben Tulfo, ganon din yan, American citizen din yan. Ngayon, sa makita natin dito, yung nanay nila na si Caridad Tesiba Tulfo, nung namatay ang tatay nila na si Sylvester Ramon Tulfo Sr. noong 1985, ang nagpakasal naman si Caridad at Tesiba Tulfo kay Clifford Booth, Amerikano. Ano kaya nung sabi ang pakiwari ni Attorney Caclaire Castro ay mukhang marriage for convenience na para makakukuha ng citizenship sa Amerika. Kaya nagpakasal siya kay Mr. Clifford Booth. 1987. Pero nauna pa yung anak niya magpakasal na si Erwin si Rafi, nauna pa nagpakasal kay Celedonia A. Amos na noong March 30, 1985. Pero bago siya nagpakasal naman si Rafi kay Celedonia Amos, doon din sa Reno, Nevada, ay
Noong March 21, ibig sabihin, 9 days before, nagpa-divorce si Rapi Tulfo. Alam mo sino pinadivorce niya? Si Julie Lugto Tulfo. Pero pakiwari ko, hindi to Julie Lugto Tulfo, kundi Julie Likop Tulfo. Ito yung asawa niya na nanay ni Grindy. Ito yung asawa niya taga Tarlac. Parang kapas ata yun sa Tarlac na iniwan niya. Iniwan niya lang na basta-basta ng buntis. Kaya na ipinanganak yung anak niya na si Grindy, hindi man lamang niya kinikilala kahit hanggang ngayon, hindi niya kinikilala. So ngayon, ladies and gentlemen, yan ba ang binoto niyo paging senador? Na mismo sarili niyang anak ay hindi niya mahal? Although, hindi natin maialis, marami nga siyang mahal na babae. Pero, Diyos ko por santo naman, kung siya po, silang dalawa ay nilalabag nila ang batas na krimen na bigamy, with more reason na magdududa kayo kung bakit niyo pa ibubuto mga yan. Akalain mo ba naman number 1 pa sa survey? Si Erwin Tulfo? Ano meron ka ba, Chong? Nakita ko kasi ang tataas ng kanilang followers sa Facebook. Mga 6 million kay Erwin Tulfo. Kay Rapi Tulfo, mga 2.1 million. So, ibig sabihin, yan po talagang armas nila. Hindi ko lang din alam bakit maraming mga Pilipino ang tumatawag sa kanila na idol. Bakit mo itatawaging idol yung mga kriminal? Di ba nagtataka na lang ako? Pasensya ka na kayo, total. Katotohanan lamang itong sinasabi ko. Kung yung mga makatulpo dito, pasensyahan na po tayo. Totoo lang po sinasabi ko. So ngayon, ibig sabihin, sa tingin naman ni Attorney Claire Castro, ay sadya ito. Sinadya niya pag-divorce. Tapos sinadya pakasal kay Celidonia A. Amos. Tapos tandaan mo, nung nagpakasal siya kay Celidonia Amos noong March 30, 1985, wala tayong alam kung na-divorce din ito o hindi. At kahit pa na-divorce, kailangan pa rin ni Erwin Tulfo sana makakuha ng court order na pwede niya siya magpakasal, na wala ng visa ang kasal niya kay Celidonia A. Amos. At ganoon din kay Erwin Tulfo, dapat kumuha rin siya ng utos sa korte na pwede siya magpakasal. So dapat itong dalawang ito magkakapatid na to ay walang pruweba. Suspitsa ko talagang nagpakasalan sila dito kasi sinasamantala nila yung katotohanan na hindi pa po mahigpit ang ating Civil Registrar's Office. Ito na lang naghigpit ng mga last 10 years, last 5 years na naman naging mahigpit eh. Last 10 years. Ngayon hindi ka na makalusot. Kahit dati makakalusot ka, makapag-asawa ka pa pangalawa, pangatlo, pangapat, iba-ibahin mo ng middle name mo, iba-ibahin mo kung ano ang spelling ng pangalan. Ito sila, nagpakasal sila kahit hindi pa divorced sila doon sa Amerika. Ay, nako. Tingin ko lang yan hindi pa ako sigurado dyan, i-research ko pa ito. At kung gano'n na mangyari, dapat kasuhan itong dalawang ito ng bigamy. Dapat makulong sila na mahigit na sa loob ng parusa ng tinatawag na presyon mayor. So kita mo yan, sa dami ng babae nila, at mapansin mo dito, marami din ang pangalan nila. Marami silang ginagamit. Ang nakita, alam lang natin kay Erwin Tulfo, dalawa. Erwin Desiba Tulfo, saka Erich Sylvester Tulfo. Ito naman si Rapi, 3. Merong Rafael Tulfo, merong Rapi Tulfo, at merong pang Rafael Tangko Tulfo. Yan. Iba-ibang babae, kada babae, ibang pangalan ang ginagamit. So, paano natin masahan ngayon ito? So, after saying this, ladies and gentlemen, I want you now to treat, tingnan nyo muna ito magkakapatid na Tulfo. Ito si Ramon Tulfo, pinakamatanda. Si Erwin Tulfo sa kaliwa na litrato. Si Rapi Tulfo sa kanang litrato. Si Ben Tulfo na sa taas na litrato. Itong magkakapatid ay guilty ito na kipagkutsabahan ito sa isa't isa sa pagtatago sa madla ng mga krimen na ginawa ng bawat isa. Tapos,
ang naulinigan lamang natin na talaga may krimen ay si Rapi lang tsaka si Erwin. Pero itong dalawa, wala pa ako narinig na mga kabastusan o kabulastugan na ginawa ni Ben Tulfo in fairness sa kanila tsaka kay Ramon Tulfo. Pero but just the same, alam po nila ang mga kabulastugan o krimen na ginawa ng mga kapatid nila, and yet they just kept their quiet. At bakit ko ituturo si Ramon Tulfo na number 1 na may kasalanan dito sa pagbibigay sa Pilipino ng mga senador ng mga kriminal ay sapagkat kung nakaya ni Ramon Tulfo na isiwalat ang kanyang kapatid na si Wanda Tulfo Teo na nakipagkutsabahan, ninakaw nila ang 60 million mula sa Department of Tourism at ibinigay, kunwari na kumuha ng advertisement doon sa TV productions ni Bitag. Ha? At saka sa si Tulfo, ang Kilos Pronto, ang kanyang tagasalita. May advertisement ko noon ng Department of Tourism. Wow, Philippines. Sobra-sobra naman kayo. Mga pinagpala talaga kayo. So paano ngayon yan? O ito, pakinggan natin si Attorney Claire Castro. Welcome, Yes, Attorney. hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Batos to the Attorney Claire Castro. January 1, 2024. Hindi ko nabanggit yung date kanina. Okay? O ito, Okay. pakinggan natin. Mali. January 1, 2025. Okay, i-advance natin, advance. Namesake lang ito. Ito yung Sa namesake yung dokumento lang. ito, Okay? official Kung ka-namesake muna, lang. official document po ito sa Las Vegas, sa Nevada. So, ito po yung official record. Nang binuksan niya ni Attorney Claire Castro, ay nag-log-in pa siya. Kasi ganoon sa Amerika, ang mga birth certificate ng mga tao, marriage certificate, ay pwedeng mong buksan. Walang sikreto dyan. Kasi dapat naman talaga isa publiko yan, kasi marami ding manlalaki at babae na manluloko magpakasal ulit. Kaya dapat sa Pilipinas, inaadhika ko na kung ako'y senador, buksan, tanggalin sa privacy ang tinatawag na birth records. Kagaya ng titulo, tanggal sa right to privacy yan. At saka dapat itanggal din yung talaga gano'n na laging dinadaya yung tax declaration. So ito, tingnan ninyo. Kaya may nabanggit ko lang yan kasi nagsasabi rin kasi si Den Llamas na madali daw magpeke sa internet. Ito po, sinasabi ko lang na hindi po ito peke. Ito sa Nevada, kahit kayo po, pwede kayo magbukas anytime that you want. Basta join lang kayo, mag-login kayo dyan, siyempre may bayad dyan kung mag-login kayo dyan. O, pakinggan natin patuloy si Attorney Castro. Lang ito. Okay? Lakihan ko nga. Wait lang. Lakihan ko pa. Oops. Wait. Yan. Lakihan natin. Yan. Ayan. Ayan. Ay, mga Tinuturo tool niya. ito nakita natin. Si Caridad Tulfo, nanay ni Erwin at saka ni Rafi. At siya nagdiyan ay nagpakasal kay Clifford Booth. Nang suspetsa naman ni best guest ni Attorney Claire ay ginawa para makakuha ng US citizenship. Yan. Gamit, di ba, ang ginamit namesake lang ito. Okay? Lakihan ko nga. Wait lang. Lakihan ko pa. Oops. Wait. Yan. Lakihan natin. Yan. Ayan. Ay, mga Tulfo. Ito nakita natin. Okay. Okay. Kita na siya. Ika mo na nais ko na sabihin, klaro ko lang, no? Sabi ni Edward Snowden ingat sa misinformation daw. Hindi ito sa kwan. Pero ang aking impression lang sa pagkwento na, tingnan natin, makinig tayo sa kwento ni Attorney Claire Castro. Pero ang pagkakaintindi ko, nasa state of Nevada ito na kukunin. Pero sa tingin ko, pwede rin sa California na records ito. Makinig lang tayo. Okay. So, okay. Hindi mo ito makikita agad. Kailangan mag-member ka. Parang kailangan ba talaga ako mag-member dito at mag-subscribe? Diba? So, tingnan natin to. Ayun no, meron din Erwin, no? Oops. May Erwin Teshiba Tulfo. Nakita niyo ba? Oh. So, maraming Tulfo dito. Hindi ko alam kung magkakapatid ba ito. Kasi may Joseph. Pakicheck nga mga ka-clear kung sino sa tingin nyo ang mga kapatid dito. Wait.
Okay. Bang nag-check pa si Attorney Claire Castro. So, mukhang may kapatid siyang Joseph. Okay? Pero syempre, kayaan natin silang sumagot for that. Basta ito, Joseph. Okay? Lawrence. Ito, hindi, definitely hindi. Maria Irene. Maria Ereno. Ito, Rafi Tulfo. Okay? Hindi natin. Ano ba to? Next. Ay, one lang pala to. Wait lang. Okay. So, mga ka-clear, natinignan ko to kanina. Ayan, Nevada yan, no? Si Nevada Caridad, US marriage si index. Tulfo. Tingnan natin. Edwards now din. Okay? May kasal siya ng 1987. Okay? Iko-correlate ko ba to kung ang namatay si Senior? Si Ramon Silvestre Senior ng 1985. Okay? So, kapangalan lang ba ito? O nagkataon lang? Okay? Pakita ko itong view record natin. So, ayan. Mga ka-clear, si Caridad T. Tulfo, nagpakasal sa Washu. Nagkanya yung mga lugar na ito, mga ka-clear, ha? May connection to. Washu ba to? Washu, Nevada. Washu. Okay? Tapos, meron dito wait lang ha, nakita ko din to Ito, ipinanganak, pinakita ka niyo, wait, hanapin natin, wait lang, relax tayo. Balik tayo sa isa, okay? Pinakita ko lang muna to sa inyo, ha? Okay, balik tayo. Okay, yan. Okay. Tapos, itong si Erwin Tulfo, hindi ito makakaila siguro ni Erwin Tulfo. Kasi ginamit niya yung Toshiba. Okay? Tandaan natin mga ka-clear to, ha? Okay? Wait lang, ha? Nakaka-suspense. Nasususpense ba kayo? Nasususpense din ako. Na-shock din ako nung nakita ko to. Okay? Sabi ko, sige. Magsusubscribe ako. Okay, for this. Okay. Ano ba tayo? Okay, dito tayo. Okay? Toshiba yung ginamit niya. Tulfo. Pero, iba name, di ba? Ana Marie Mendoza Madela. So, Washu din, Washu. Diba yung Caridad, nagpakasal noong 1987, Washu din. So, itong si Ana Marie Mendoza, hindi ito si Karen Padilla, definitely. Diba? At 1995, mga ka-clear. Tandaan natin, may 4 siyang passport up to 2021. Na na-revoke na lang noong 2022. Pero kababagong issue pa lang noon, supposed to be, aabot yun hanggang 2031 or 10 years. Kasi 2021 lang na-issue So, nung nagpakasal siya dito sa US, sa Washu, iba ang gamit niyang identity. Yung totoo niyang pangalan. Hindi i-rich. Right? So, nakakapasok sa US using most probably, I don't know, baka may Philippine passport siya. Because maybe mga ka-clear, ang government natin ay hindi alam. Di ba? Na mayroong US passport, yung a certain Erich Sylvester Tulfo. Maricel Roman, good evening po, Atty. Claire. Marami po kamag-anak mga Tulfo sa US, ayon kay Senator Tulfo. Yun na nga. Diba? Pero gamit niya ito. So, although alam natin na ito yung totoo niyang identity, diba? Pero ibig sabihin, sa mata ng US, ibang identity ginamit niya para makapagpakasal siya. Noong 1995. Kasi sabi niya, 1986 or 1988, lumabas yung 1991, naging US American siya. US American citizen siya. Patandaan natin, ito mga kakilala. Imagine niyo to. Aralin natin. Paano siyang magiging US citizen ng 1986 lang? Maybe yun yung dating niya. Diba? Maybe yun lang yung dating niya
at doon inayos yung kanya mga dokumento. Pero kung tutuusin mo, kung taga-Hawaii ka, since birth, US citizen ka. Diba? So, mahihirapan siya talagang i-recall kung kailan ka naging American citizen dahil base sa US, since birth, US citizen ka. Hindi lang noong 1986 or 1988. Get? Oh. So, nung nagpakasal siya kay Ana Marie Mendoza Madela, hindi kilala ng US itong Erwin Teshiba Tulfo na US citizen. Dahil hindi yan ang identity mo. Pamilik, please pay attention. Sino yan? Thank you, Marilu Pabian. Hindi ba? So, may asawa siya. Hinahanap ko kung divorce ito mga kaklir. Hindi ko makita. So, 1995 siya nagpakasal. Oh. Ibang identity, di ba? Ibang identity. Okay? So, now, yan ha. Instrument number. Makikita niyo naman to siguro naman. Ito naman ay hindi fake. Galing to sa Ancestry. Yan ha. Na kailangan kong mag-subscribe to get this. Okay? Ayan. Okay. Yan ha. Tandaan yan. Next. Next tayo. Next. Okay? Yan. May lumabas din dito mga ka-clear. Rafael T. Tulfo. Oops! Sino yun si Rafael T. Tulfo? Yan ba si Rafael T. Tulfo? Pero, ang sinabi, nakapag-asawa ka si Lidonia Amos. Hindi, yan si Rafael Tulfo. Gumamit ng ibang pangalan. Kanino nagpakasal? Oh, si Lidonia Amos. March 30, 1985. Oh, hindi ba? Kaya yung sinasabi dito kanina ni Julie Lico, wait pakita ko ulit Ito. Pakita ko lang ulit ito sa inyo. May batayan. Hindi ito chismis. Yan 1930, March 30, 1980, Rafi Tulfo pled to US. Tingko earlier, hindi ito yung pagpunta niya. Earlier to, got married to si Lidonia Amos in Washoe. Oops. Yes. Ayan, may bisita si attorney. sa hotel siya ngayon sa Europe. May bisita siya, pinapaninan niya muna. For a while. Alamin ko kung kailan nagpakasal si Rafi Tulfo kay Jocelyn Tulfo ng Isabela. Kay Jocelyn Puwa Tulfo. Okay, meron kasing clear. Wait lang, nasaan ako? Ba't nawala? Rafi Tulfo. Ito. So, nakita niya. Yun. Ayan. Okay, meron kasing dito. May service. Okay. Mag-service. So, diba? So, balik ngayon tayo ulit dito. El Tulfo. Okay. Meron pa itong mga clear. Wait lang. Marami pa ako i-share. Okay? So, lumalabas dito. Ayan tama, di ba? Tama. Oh. So, tingnan natin. Ito. View record. Oops, ayan. Rafael T. Tulfo. Ha? Okay? Rafael Tulfo. Taga California. Nagpakasal kay si Lidonia A. Amos. Okay? March 30. Sa Reno. Okay? Recorded date, April 1, 1985. Ba't April 1 to? Bakit April 1 to? Ayun. Marriage date pala. Okay? Nirecord siya nung April 1. Okay? So, ayan. Yan ang kanilang details. Okay? Okay. Sige. Balik tayo. Okay. Ito ngayon, mga bigay ko sa inyo. Okay? Wait May ito. Wait lang po mga ka-clear. Wait. Share ko.
for a while, mga kaklira, magre-request ako ng magre-request ako ng creamer. Wait lang. Oh, ito habang nagkukuha ng kape si Yun. Okay, ito, pakita ko sa inyo ito, pakita ko mga kaklear, ha? Okay. Nasaan na ako? Yan. Ito, di ba sabi sa inyo, hindi ko alam kung nanay niya to. Caridad T. Tulfo, kung kapangalan lang or what. Yung show mo niya, rin. Di ba? Dito, lumalabas mga kaklear. View record natin. Okay. Hindi pa to. Okay. Wala kasing T eh. Di ba? Hindi natin alam kung T-Shiba yun. Hanapin natin. Wait lang. Ito. Ito. Okay. Wait. Pakita ko. Hindi pa naman i-deny mga kakliri. Wala namang sa atin, di ba? Okay. Wait Kaya ko ito ngayon. Di ba may pinakita ko sa inyo kanina? Di ba? Sabi ko, tandaan nyo kung kailan pinanganak. Yung Caridad T. Tulfo, pinanganak circa 1927. Okay? Okay? So, ipakasal siya kay Clifford Booth. Okay? So, 1960, 60 years old na siya nagpakasal. So, that's that. So, tingnan natin yung Wikipedia, ha, mga kaklit. Kung kailan ba to? Okay. Pakita ko to sa inyo, ha. Hindi ko nga alam kung connected eh. So, pwede naman sabihin ni Dr. Rafi Tulfo kung hindi na to nanay, di ba? Pero nag-match eh. Okay, wait Okay, ito. Wikipedia. Okay. Ayun, no? Caridad T-Shiba Tulfo. Kailan pinanganak? Circa 1927 din eh. Hindi ba match? O kapangalan lang? Okay? Gets? Okay. So, balik tayo. Diba? Ang dami nating nalalaman ngayon. Okay. Saan tayo? Wait. So anyway, what is important is nakita ninyo ang pinakamensahe lamang dyan is napatunayan natin na maraming pangalan ginagamit yung mga Sherwin at si Rafi. At napatunayan natin na marami silang babaeng pinakasalan. Kaya pwede natin tawagin sila pwede nga kantahin yung kanta ni Randy Santiago. Bababaero, bababaero daw ako. Sino nagsabi? Makati ang labi. Di naman totoo. Sinungaling. Totoo yan. Ang dami na nga eh. So ladies and gentlemen, this is not a joke. Election is the most serious in the affairs of our country. It should be the top most serious in your decisions in your life. Do not take for granted that your vote come May 12, 2025 is but another useless matter. It is the most serious matter that you have to decide on. Bakit po? Sa kamay natin nakakasalalay ang kinabukasan ng ating bansa. Sa mga boto natin, kita mo yan, mga boto ng mga hindi marunong mga senador. Akalain mo ba naman nagkasenador na si Rafi Tulfo, anong ginawa niya? Bumoto siya para paboran ang 2025 budget na kung saan kinuha yung 74.4 billion na pundo para sa PhilHealth at kinuha rin ang 30 billion na pundo para sa Commission on Higher Education kung saan kinuha rin ang pundo na 50 billion pesos mula sa pundo ng 4Ps na ang 4Ps lamang po ang pinakatotoo na ayuda na sistema sa Pilipinas. Kasi po, yung 4Ps ay resulta po yung mga listahan na yan na pinag-aralan mismo, in-interview isa-isa na mga tao ng DSWD. At yung iba ay puro mga sweetik, puro mga pangpakit, puro mga pagmamemera. Kagaya nung mga ayuda na yan, nilista, 3,000 binigay, pero
5,000 pero 3,000 lang natatanggap. Kung minsan nilista, wala man lang natatanggap. Ibig sabihin po, lahat ng perma ni Mary Grace Piatos, Cheese Curls, di Kokoy Villamin ay ipapakita nila para magpapatunay na talagang napunta sa tamang tao ang tinatawag na ayuda sa kapos ang pera at para sa assistance to individuals in crisis situations na kung tawagin mo AIP at saka medical assistance for indigent persons. Yan po doon nila at saka dahil ina-anticipate nila yung galit ng Armed Forces of the Philippines na yung budget na 50 billion na hinihingi ng Armed Forces of the Philippines, pambili sana ng HIMARS, pambili ng mga missile launchers natin, pambili ng lahat ng armas na panlaban sa China, ibig sabihin, tinanggal nila. At para hindi magalit, tinawagan ni Romualdez si General Romeo Browner at sinabihan na binigyan ng tag 350 pesos bawat araw ang bawat sundalo. So ngayon, katumbas po yan sa isang taon na 17 billion pesos. So anong mga prioridad ninyo? It's a matter of choice. Bakit naman pipiliin yung ayuda? At bakit naman, tanong ko lang, Mr. Bongbong Marcos, Mr. Romualdez, bakit tuwing mamimigay ng ayuda, lalo na yung AKAP at AX, si Amy Marcos din tinatanong ko, bakit tuwing mamimigay kung totoo yung sinasabi ninyo na DSWD ang namimili at para magdesisyon kung sino ang bibigyan at bakit naman nandoon ang mga pangalan ninyo kung wala ka Martin Romualdez sa lugar ng probinsya. Halimbawa, nakita ko doon sa Quirino Province, may pamimigay. Sa Isabela, may pamimigay. Ang tarpaulin mo, kahit wala ka roon nakalagay. Pamimigay daw ko roon ni Martin Romualdez at saka mga kakampinyong politiko sa bawat probinsya. Ganun ang ginagawa ninyo. Tapos, ang sasabihin ninyo, namimili, yung DSWD, huwag nyo na nga kaming lukuhin. Ang namimigay ng pera, actual, DSWD, naniniwala ako. Pero sino ang nagdidikta sa DSWD para palalaman kung sino bibigyan? Kayo! Kaya nga po, nananawagan po ako, ito lalo pa si Tulfo na itong dalawang Tulfo, hindi bumuto si Rapi Tulfo. Ibig sabihin, hindi siya kumontra. Ibig sabihin, corrupt numero 1 ito pagdating sa pera. Kasi, kung bakit pumayag mga senador, ito si Grace po, tinraidor ang inang bayan. Ito naman si Cheese Escudero, tinraidor rin ang bayan. Gumawa sila ng dahilan kuno na kesyo, corrupt ang mga official ng PhilHealth ay huwag nilang bigyan ng pondo. Para na rin sinabi nila ang kanilang argumento. Kung maraming corrupt sa mga judges, tanggalan ng pondo ang korte. Kung maraming corrupt sa mga pulis, tanggalan ng pondo ng PNP. Kung baga, maraming corrupt sa mga sundalo, tanggalan ng pondo ang Armed Forces of the Philippines. Ganun ang gusto nyo mangyari. Hindi ba lahat naman ng ahensya puro may corruption? At bakit PhilHealth ang tanggalan ninyo? Ang katotohanan na sagot dyan ay dahil wala na kayong mahagilap na pondo para ipondo sa akap ninyo na 26 billion na pumayag naman ang senador, mga traidor, mga senador, kagaya ni Rapi Tulfo, ni Jingo Estrada, GBR ito na siya pang utak sa pagsasagawa ng universal healthcare, pumayag sila na tanggalan ng 74.4 billion pesos ang PhilHealth. So sa ganun paraan lang mga kababayan ko, kayo po yung mga empleyado sa pamahalaan at sa mga pribadong kumpanya, kayo po ay hindi makakalusot sa pagkaltas para sa PhilHealth ninyo. At kung hindi kayo makalusot, ibig sabihin po, yung pera ninyo ang gagamitin sa pagpagagamot ng mga hindi nagbabayad ng premium sa PhilHealth. At ang hindi nagbabayad, yung mga senior citizens, mga tao na walang trabaho, at yung mga PWD. Ngayon, ibig sabihin, imbis na gobyerno na pera, ang sasagot dyan at kukunin ayon sa batas sa Republic Act 11223 ay ibibigay mula sa sin tax 80% ng pera sa mga buwis sa sigarilyo, buwis sa alak, buwis sa mga matatamis na pagkain at yung 40%
na kukunin sa charity fund ng Philippine Charity Statistics Office at yung 50% na kukunin sa PAGCOR, kung kasama dyan yung mga pugo na kinita dati. Ngayon, dahil ganun, siniro ninyo, nilabag ninyo ang batas na Republic Act 11223. At nilabag nyo rin ang batas na tinatawag na Magna Carta for the Poor, na nag-utos na hindi dapat bawasan ang tinatawag na pundo para sa mga mahirap sa 4Ps. So, isa na masasabi ko rito, down with Tulfo. Down with all the senators. Lahat ng mga senador ngayon po nagtumatakbo sa ilalim ni BBM at ilalim ni Duterte, huwag na ninyong iboto. Kung hindi man mailagay ang pangalan ko, magre-rekomenda ako kung sino sa mga wala sa kanilang linya ang aking i-rekomenda sa inyo na inyong iboboto. So, ganun po ang aking pakiusap sa inyo. Kaya sa lahat ng mga si Abdul Pacman, Rajarjang Ding, sa Bakaraman, the second, kasi galit sa akin na tayo, no? Ay, di bale. Wag muna ako na magbati. Mag isang oras na po tayo. Ha? Magandang umaga po sa inyong at Happy New Year pa rin. Okay? So, yun naman po ang aking sabihin. Kasi kanina, gusto ko lang ulitin na marinig ni Attorney Claire Castro at saka ni Attorney Rani Libayan, saka ni Attorney Rene Bueno na tinira ako kanina ng jamming kaya naputol ang aking live stream kanina. Kaya inulit ko lang. Maraming salamat po.